Dahil sa pagkakadulas, ay sumambulat sa sahig ang cake na dala ni Jenny. Ang tanga mo, anong ginawa mo? Galit na sabi ni Duchess. Honey, calm down. Hindi niya sinasadya. Awat ni Joseph sa kanyang fiancé. Nagmamadaling nilapitan ni Joseph ang nadulas na babae at sinubukang tulungang makatayo. Ngunit gano'n na lamang ang kanyang pagkamangha nang magtama ang mga mata nila ng babae. Bukod sa napakagandang mukha nito, ay meron din itong napakaamong mukha at nakakasiguro siya na kahit sinong lalaki ay matutulala kapag nakita ito. Nang sandaling iyon ay biglang lumapit si Duchess at mabilis na hinatak ang kamay ni Joseph palayo sa babae. Ginawa ito ni Duchess dahil sa selos. Ma'am, pasensya na po sa pagkasira ng cake ninyo. Cake? Hindi ito tungkol sa cake. Sinira mo ang kasal namin. Galit na sigaw ni Duchess. Look, kukuha ako ng bago, okay? Mahinahong sabi ni Joseph. 30 minutes pa bago ang kasal. Halika at isuot mo ang iyong damit. Sabi ni Duchess. At pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa babaeng nanginginig sa harapan niya. At ikaw, may oras ka pa para maghanap ng pinakamasarap na cake sa halagang hindi bababa sa 15,000 pesos. Diyos ko, yan ang sweldo ko sa loob ng isang buwan. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Jenny. Kung wala kang mahanap, talagang wala kang sasahurin. Malakas na sigaw ni Duchess. At pagkatapos, ay mabilis na tumalikod at umalis. Sa kabilang banda, hinabol ni Joseph ang babae. Excuse me, kailangan mo ba ng cake o hindi? Tanong ni Joseph nang ihinto niya ang sasakyan sa tapat ni Jenny. Pero sir, malilate ka na sa kasal. Nag-aalalang sagot ni Jenny. Kung hindi ka sasakay, talagang malilate na ako. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ka rin maniniwala sa akin, kaya't mabuti pang sumakay ka na sa kotse. Nag-aalinlangang sumakay si Jenny sa kotse ni Joseph, ngunit wala ng oras, kaya napilitan siyang sumakay. Pagkarating sa bake shop, ay halos patakbo silang pumasok sa loob. Hello sir. Sabay nilang sabi habang habol ang hininga. May wedding cake ka ba? Seryosong tanong ni Joseph sa may edad na lalaki. Wala na. Mabilis na sagot ng lalaki na nangangasiwa sa shop na iyon. Napamura si Joseph ng tahimik nang marinig ang sinabi ng may edad na lalaki. Pero meron akong masterpieces. Dagdag na sagot ng lalaki. Sabay na napalingon sina Joseph at Jenny sa bandang likuran nila. At doon ay nakita nila ang 3 layer ng cake. Nakaparehong-kapareho ng cake na ibinagsak ni Jenny kanina. Dahil sa sobrang tuwa, ay hindi sinasadyang napayakap si Joseph kay Jenny. I'm sorry, nahihiyang sabi ni Joseph. At pagkatapos, ay bumaling sa lalaking nangangasiwa doon. Kukunin ko ito kahit anong halaga. Huminga ng malalim ang may edad na lalaki. Parang imposible ko itong maibigay sa'yo. Bakit naman, sir? Ako kasi ang may order ng cake na ito. Sabi na kapapasok lang na babae. Mabilis na lumingon si Joseph sa pinanggalingan ng boses. Ma'am, dodoblehin ko ang bayad ko sa'yo. Hindi. Matigas na tanggi ng babae. 3 times okay? I'm just about to get married right now. Muling pakiusap ni Joseph sa babae. Ang sabi ko hindi, lalo na sa kasal. Mariing sabi ng babae. Alam mo, hindi rin ako papayag na makuha mo ang cake. Singit na sabi ni Jenny. Ano? Nagtatakang tanong ni Joseph nang marinig ang sinabi ni Jenny. Lumapit si Jenny sa cake at tinitigan ito.
Ang perpektong hugis, ang detalye ng cream. Muling sabi ni Jenny na tila ninanamnam ang masarap na lasa ng cake bago muling nagpatuloy. Ang bango. Pagpapatuloy niyang sabi habang nilalasap ang mabangong amoy ng cake. At pagkatapos ay mabilis niya itong kinuhit sa gilid at tinikman. At ngumiti sa tuwa na tila sarap na sarap sa cake. Samantala, nanlaki naman ang mga mata ng babae sa gulat nang makita ang kabastosang ginawa ni Jenny. At ganoon din ang pagkagulat ni Joseph nang makita niyang ninanamnam ni Jenny ang masarap na lasa ng cake. At ang lasa, tila isang perpektong kombinasyon. Pagpapatuloy na sabi ni Jenny, "Nakakadiri ka. Hindi ko babayaran ang cake na yan." Galit na sabi ng babae at padabog na umalis. "Kung ganon, kayo na ang nagwagi." Umiiling na sabi ng may edad na lalaki. Nagkatinginan sina Joseph at Jenny na may ngiti sa labi. Matapos magpasalamat sa lalaki, ay muli siyang lumapit kay Jenny. "Wow, buti na lang at nakuha natin ang cake na ito." Ngumiti ng bahagya si Jenny. Baka sa wakas sasabihin mo na sa akin kung bakit iniligtas mo ako sa isang mayamang tulad mo." "Okay, dahil..." Naputol ang pagsasalita ni Joseph nang biglang tumunog ang kanyang telepono. "Diyos ko, 15 minutes na lang at kasal mo na." "Okay, tulungan mo akong magdala ng cake." Pagkasabi noon, ay dahan-dahang binuhat ni Joseph ang cake at piniling hindi na lang sagutin ang tawag ng babaeng kanyang mapapangasawa. "Salamat, sir." Nakangiting sabi ni Jenny sa may-ari ng shop at pagkatapos ay nagmadaling lumabas. Makalipas ang ilang sandali, bilisan mo sa dining. Pero hindi, makikita nila tayo. Mas mabuti sigurong pumunta tayo sa kusina. "Joseph, nandito ba ang groom ko?" Tanong ni Duchess sa isang waiter doon na nakasalubong niya malapit sa hagdan. "Nadala na ba ang bagong cake?" Muling tanong niya sa lalaki. Malungkot na umiling ang lalaki. "Kung ganon, bakit nasa iyo ang bouquet na yan at wala sa altar?" Nandidilat ang mga matang tanong niya sa lalaki nang makitang hawak nito ang bouquet na bulaklak na dapat ay nakalagay sa altar. Magkatulong na ipinatong nina Joseph at Jenny sa lamesa ang 3 layer ng cake. "Thanks God, Jenny, nagawa natin." "Oo, mabuti na lang," masayang sabi ni Jenny at pagkatapos ay nag-appear silang dalawa. "Sa cake, oo, pero para sa kasal." Biglang napalitan ng lungkot ang masayang mukha ni Jenny. "Oh my God, tama ka, Jenny." Nagmamadaling kinuha ni Joseph ang kanyang damit na susuotin sa kasal. Ngunit sa kanyang pagmamadali ay hindi sinasadyang nahulog ang kanyang damit sa sahig. Nagmamadaling dinampot ni Jenny ang nahulog na damit at iniabot iyon kay Joseph. "Ngayon, ako naman ang magliligtas sa iyo." Bahagyang natigilan si Joseph nang magtama ang mga mata nila ni Jenny. Wala na talaga akong oras. Ngunit sa tabi niya, parang huminto ang oras. Ang malambot nitong mga haplos. Ang pagpindot nito sa mga botones. Isang banayad na haplos ang nagtatali sa kanyang kurbata. At pagkatapos ay ang hitsura nito. Nang sandaling iyon, alam kong may nakita akong totoo sa kanya. Isang bagay na matagal nang nawala. "Handa ka na ba?" Nakangiting sabi ni Jenny pagkatapos niyang ayusin ang necktie ni Joseph. "Salamat," maiksing tugon ni Joseph. "Ako ang kailangang magpasalamat sa iyo. Ngayon, umalis ka na at puntahan mo ang kasal mo." Muling sabi ni Jenny. Masuyong hinawakan ni Joseph ang kamay ng babae. "Ayoko." "Pero paano ang kasal mo?"
Hindi pa natatapos ni Jenny ang kanyang sasabihin nang biglang sumalubong sa kanya ang mainit na labi ng binata at maalab siya nitong hinalikan sa labi. I'm sorry. I don't know why. Naguguluhang sabi ni Joseph. Pagkasabi noon ay umatras siya ng bahagya. At sa hindi inaasahang pangyayari ay nabundol niya ang cake sa kanyang likuran at bumagsak ito sa sahig. Diyos ko, sabay silang napasigaw. Kasunod noon ay nakarinig sila ng malakas na boses na papalapit sa kinaroroonan nila. Joseph, galit na sigaw ni Duchess. Nagmamadaling nagtago si Joseph sa aparador na may nakatakip na kortina. Where the hell did you go? Patuloy na sigaw ni Duchess. What the hell are you doing here? Nandidilat ang mga matang sabi ni Duchess nang makita si Jenny na nakatayo sa tabi ng bumagsak na cake sa sahig. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko napigilan. Natatarantang paliwanag ni Jenny. Sa tingin mo malupit ako? Actually, binigyan kita ng second chance. Pero sinira mo ang lahat. Tulad ni Joseph. Ma'am, pasensya na po. Pero sa tingin ko ay magpapakita siya anumang minuto ngayon. Ano ba naman yan? Isa lang siyang walang kwentang tulad mo. Swerte lang siyang kumita na kayamanan. Yun lang ang dahilan kung bakit ko siya pinili. Pero mukhang walang magliligtas sa'yo ngayon. Ma'am, sa palagay ko ang mahalaga ay kung anong uri ka ng tao, hindi ang suot mo. Mamahaling suit man yan o uniform. Pagpapatuloy na sabi ni Jenny. Katulad mo na nakasuot ng uniform. Pagkasabi noon, ay mabilis na tumalikod si Duchess at naglakad palayo. Joseph. I'm sorry, Jenny. Inaasahan ako sa kasal. Dapat ay manatili ako sa kanya. Ngunit ng sandaling ito, napagpasyahan kong baguhin ang aking sarili at ang aking buhay para sa ikabubuti ko. Pakiusap. Magsimula ka ng walang pagpapakilala sa sandaling lumitaw siya. Sabi ni Duchess sa pari. Ngunit isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid na ikinagulat ng lahat. Father, nakangiting sabi ni Joseph sa pari. Ano ito? Nasaan ang suit mo, Joseph? Bakas ang galit sa boses ni Duchess nang makitang nakasuot si Joseph ng katulad na suot ng mga utusan doon. Hindi naman masama, di ba? Matagal ko na itong hindi nasusuot. Hindi makapaniwala si Duchess sa kanyang narinig. Father, medyo i-delay natin ang seremonya. Pagkasabi noon, ay galit niyang hinarap si Joseph. Nakakahiyang pakasalan ka kapag ganito ka. Pabulong na sabi ni Duchess. At nakakahiya namang magpakasal. Sa babaeng puro suot ko lang ang iniintindi. Sarkastikong sabi ni Joseph. Nanlaki ang mga mata ni Duchess. Hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang iyon kay Joseph. Sige, pwede ka magsuot ng kahit anong gusto mo. O talaga? Bahagyang ngumiti si Joseph bago muling nagpatuloy. Father, matagal na madedelay ang seremonya natin. Ang ibig kong sabihin, hanggang sa makuha ko ang puso ng isang espesyal na babae. Pagkasabi noon, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Joseph, saan ka pupunta? Galit na sigaw ni Duchess. Makalipas ang ilang oras. Please, ibaba mo ang box. Mahinahong sabi ni Joseph kay Jenny habang nagtatrabaho ito. Bakit wala ka sa kasal? Nagmamadaling lumingon si Jenny kay Joseph. At nagulat siya nang makita ang suot nitong damit na kapareho ng sa kanya. Bakit ikaw ay? Hindi niya na ituloy ang sasabihin
nang muling magsalita si Joseph. Hindi ako pwede doon sa ganitong damit. Ibaba mo ang kahon, Jenny. Sa tingin mo ba ibabagsak ko na naman ito? Hindi napigilan ni Joseph ang mapangiti nang marinig ang sinabi ng babaeng nasa harapan niya. Una sa lahat, oo. At pangalawa, kailangan ko ang kamay mo. Bakit? Para isama ka sa isang date. Biglang bumagsak ang isang box na hawak ni Jenny ng oras na yon, nang marinig ang seryosong tono ng lalaki. Ano? Of course. Ang isang simpleng lalaking katulad ko ay nararapat sa isang simpleng babaeng tulad mo. Pagkasabi noon, ay dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Jenny. Pero hindi pwede. Matatanggal ako sa trabaho. Isa pang sekreto ang dapat mong malaman. Dahan-dahan siyang lumapit at bumulong sa tenga ni Jenny. Sa akin ang delivery company na pinagtatrabahuan mo. At pagkasabi noon, ay masuyo niyang inangkin ang labi ng dalaga. Sa sandaling ito, naunawaan ko na ang pag-ibig ay tungkol sa paghahanap ng taong makakasama mo sa totoo mong pagkatao. Ang taong mamahalin ka bilang ikaw. Thank you guys for listening and watching.